Okay, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli nating, balikan yung ating mga bagay na pinag-usapan regarding doon sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. So last meeting, pinag-aralan natin ang kahalagahan ng bautismo. Kailangan pala tayong mabautismuhan para tayo ay mapatawad sa ating kasalanan at higit sa lahat matanggap natin yung tatak ng Diyos sa atin bilang katibayan ng ating katubusan. At, makukuha lamang natin 'yon sa pamamagitan ng bautismo. So, nakita natin mga kapatid na mahalaga yung may tatak ng Diyos, merong katibayan ang Diyos sa atin na tayo ay kanyang tutubusin sa huling araw. So, after ng baptism, nagkaroon na tayo ng kaligtasan, nagkaroon na tayo ng panibagong buhay. Then, ano naman ang mangyayari sa atin? Kung titingnan natin, pinag-usapan natin yung pagsunod natin, obedience to grace command na tinutukoy natin yung pananampalataya, magsisi, magkaroon ng confession o yung papahayag at lalo higit yung bautismo. So ito po yung obedience to grace command. So alam natin na merong dalawang command ang Panginoon, yung law command at saka grace command. So ang Diyos po ay bilang creator natin, binigay niya yung law command at bilang savior, nagbigay siya ng grace command. So natapos natin yung proseso ng grace command and natanggap natin yung pagpapawalang sala ng ating Panginoon. So maliwanag, once na tayo ay nabautismuhan, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan. So tatandaan natin sa Acts 2:38, tayo po ay binigyan ng pagkakataon na ang Panginoon para patawarin sa pamagitan ng pagpabautismo sa ngalan ng ating Panginoon. So after baptism, meron po ba tayong dapat gawin? So meron pa po tayong dapat gawin bilang isang nagkaroon na ng pangako ng Diyos na tayo ay maliligtas. So alam natin, sabi doon sa Mark 16:16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So therefore, nangyari po sa atin yung mga bagay na dapat natin gawin para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So marami sa atin, after ng baptism, they are so excited to be like Christians. Pero ang hindi natin namamalayan, after ng baptism, then what? Ano yung dapat nating gawin? So isa na yung manatili tayong ligtas. So ibig sabihin, ingatan natin yung kaligtasan pinagkaloob sa atin. At habang tayo ay tinanggap ng Panginoon sa kanyang katawan, meron ka ng bagong identity. Sabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Paul sa 2 Corinthians 5:17, isa na tayong bagong nilalang. Ang sino man nakipagkisa kay Kristo, sabi nga isa ng bagong nilalang. Yung mga nabautismuhan po ang tinutukoy dito. You are new creation. Hindi na po tayo yung dati. At ang sabi po, ang dati ay wala na. Tayo ay bago na. So mahalaga pong alam natin na tayo ng isang bagong nilalang sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoon. Ito po yung sinasabi sa 2 Corinthians 5:17. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Sa verse 18, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya akong kaibigan at di nakakaaway. At hinirang niya ako upang papanumbalikin sa kanya ang mga tao. Ito po si Paul nung siya nangangaral na sabi, ang purpose kasi ni Paul ay maging instrumento ng Diyos para papanumbalikin. Pero kung titingnan natin dito, yung word na sino mang nakipagkaisa o nakipag-isa kay Kristo, saan po ba tayo dapat kaisa ng Panginoon? Ito po yung maliwanag na sinasabi sa Romans chapter 3, 6, chapter 3 to 7, sa mga pansin po natin. Tayo ay nakaisa niya sa kanyang kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay. Kaya nga yung sinisimbolo po ng bautismo ang tinutukoy doon. So kung tayo isa ng bagong nilalang, meron na pong naghahari sa ating panibago. Hindi na po tayo pag-aari ni Satan. So tinubos niya tayo sa
pagkaalipin sa paggawa ng kasalanan, kaya tayo mga muling binigyan ng panibagong buhay. So, meron tayong dapat lakaran. Kaya nga once na tayo ay nabautismuhan, ang tagubilin po ng Panginoon kasi bago siya umakyat sa langit. Para alam natin yung dapat mangyari doon sa mga nabautismuhan, kasi hindi po tumahangga sa baptism ang buhay ng isang mananampalataya. Kasi sabi ng Panginoon, ulitin ko doon sa Great Commission, chapter 28 ng Mateo, 18 to 20. So, sabi ng Panginoon, lumapit si Jesus at sinabi niya sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan maging sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan niyo ako'y maging kasama niyo hanggang katapusan ng sanlibutan. So, napansin natin dito na hindi po natapos sa tubig ng bautismo. Kailangan po tayong matuto. Ang sabi po rito kasi sa mga nagdi-disciples, after na sila ay nabaptize, turuan pa silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Kaya nga kung titingnan natin, ang buhay ng Kristiyano ay nagsisimula sa bautismo. Kaya nga doon sa illustration po natin last meeting, yung tungkol sa bond paper na may guhit sa gitna. Merong dalawang kulay, isang black at isang white. Nung tayo hindi pa nababautismuhan, pwede tayong nananampalataya that time. Pwede rin tayo nagsisisi that time. Pero kung titingnan natin, hanggat hindi tayo humahakbang sa kabilang kulay sa pamamagitan ng bautismo, hindi tayo magiging isang bagong nilalang. At once na tayo nabautismuhan, we are subject to teach ng tuturuan pala tayo ng mga nagdi-disciple sa atin. So, ano yung purpose ng pagtuturo ng nagdi-disciple sa atin? Para tayo ay mag-grow sa pagkakilala sa ating Panginoon, para din tayong magamit niya sa kanyang katawan o sa ministeryong pinagkaloob sa atin. Kaya nga sa atin, na ikaw ay na-disciple, someday ikaw na rin yung magdi-disciple. Kaya nga mahalaga po yung alam natin, after na tayo ay nabautismuhan, alam natin yung dapat ginagawa sa atin. Maliwanag po sa Ephesians, chapter 4, verse 12, ang sabi po ron, sa 11, sabi, gumawa siya ginawa niya yung mga propeta, yung mga apostol, ibanghilista, guro, at pastor, sabi ron, na ang purpose nila ay mag-train doon sa mga bagong mananampalataya. Kasi sa 11, sabi rito, sa 12, ginawa niya ang ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng iglesia. So, mapansin natin kung bakit pala tayo may nangaral sa atin, may mga pastor, merong ibanghilista, o merong nag-disciple sa atin. Ang purpose pala nila ay i-equip tayo o i-train tayo para sa paglilingkod sa ikalalago ng iglesia. Hindi po dapat tayo pala nananatiling baby Christian. Kaya nga sa atin, once na tayo ay naging Kristiyano, yung kung ano man edad tayo na bautismuhan, you consider as baby, a newborn baby. Kaya nga tayo dinidisciple pa o patuloy tayong inaakay ng mga nagdala sa atin sa Panginoon. At hindi lang ang nagdala sa iyo sa Panginoon, kundi ang buong iglesia na madadatnan natin, na ibibilang tayo ng Diyos. Sila ay katulong ng mga pastor o sino mang nangaral sa atin para sa ikalalago natin. So, meron pala tayong dapat gawin. Hindi lang pala tayo dapat nagagalak after na tayo ay naging Kristiyano. So, dito rin sa pagiging Kristiyano mo bilang isang bagong nilalang. So, tuturuan ka rin dito para ikaw ay magpuri sa Diyos, para lalong mo siyang makilala, lalong makapaglingkod ka sa Kanya. Yung pagpupuri sa Diyos o pagsamba sa Diyos ay isang gawain ng isang taong nakatanggap ng biyaya. So, maraming nagpupuri sa Diyos at alam kong lahat ng mga relihiyon ay may ginagawang klase ng pagpupuri sa Diyos. At ang isang maganda rito sa atin na kung hindi natin gawain yung magbigay karangalan sa Diyos o magbigay ng kapurihan sa Diyos, so magiging habit na natin yon kasi nga nalaman natin na tayo pinatawad niya
at nalalaman natin na tayo ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. So yung pag-ibig ng Diyos sa atin ang isang naging dahilan kung bakit tayo ay nakatanggap ng isang panibagong buhay. Sabi nga, ang Diyos ang gumagawa nito, sabi sa sa 2 Corinthians 5:18, ang Diyos ang gumagawa nito sa pamamagitan ni Kristo. So, iyon yung ating pinagpapasalamat sa Diyos. Kaya magiging activities po natin bilang mga bagong Kristiyano o yung bagong baptize. So, magiging activities ng buhay natin, una, hayaan nating may magturo pa sa atin kasi sabi ng Panginoon, turuan niyo pa silang sumunod sa mga pinag-uutos ko. So maraming pinag-uutos ang ating Panginoon kung titingnan natin. At maraming bagay na dapat tayo pang malaman bilang isang bagong Kristiyano. Kaya nga, kabilang doon sa pagtuturo ng mga naglilingkod sa Panginoon, yung sa nag-akay sa atin sa ating Panginoon, tinuturuan tayong magsumamba at magpuri sa ating Panginoon. So kung titingnan natin, meron po tayong pattern. Nasa Acts chapter 2 pa rin ang pattern ng isang mga bagong mananampalataya. After na sila ay nabautismuhan yung 3,000 at ang sabi rito, so ang sabi sa verse 42, sa 41 kasi merong 3,000 nabautismuhan doon. Kaya sabi rito, kaya nga marami ang mga naniwala sa kanyang sinabi at nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na yon. So yung first preaching ng mga alagad, unang pagkakataon na ipinahayag nila ang Panginoon sa Jerusalem, so merong 3,000 nanalig at nagpabautismo at nagsisi. Kaya nga nung nagpahayag sila na kaya nilang tanggapin ang Panginoon, so dumako sila sa tubig ng bautismo. So ito po yung mga tao na nagkaroon ng kaligtasan ayon doon sa verse 47. Ang Diyos ang nagdadagdag pala sa kanila. Yung kanila doon, ito yung unang naging Kristiyano. Ito po yung mga alagad. So kaya tinawag yung unang iglesia sa Jerusalem. Doon po unang natatag yung mga taong mananampalataya. At sa kanilang paniniwala, sa kanilang pakikinig ng salita ng Diyos, sila po ay naging mga Kristiyano after na sila ay nagpabautismo. So then ano yung gawain ng mga bagong Kristiyano? Ano ba yung mga activities nila? Kung mapapansin natin dito, sa Acts 2:42, unang ginagawa pala ng mga nabautismuhan, una nanatili sila sa turo ng mga apostol. Kung titingnan natin, ang bilin ng Panginoon sa Mateo 28 verse 20, turuan pa silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. So dito, after na sila nabautismuhan, nanatili sila sa turo ng mga apostol o ibig sabihin, teaching ng ating Panginoon. Kasi ang ginamit ng Panginoon para ituro yung kanyang mga aral, ito yung mga alagad. So meron pong tinatawag tayong sound doctrine, yung katotohanan pagdating sa una sa paano magkaroon ng buhay kaligtasan. Pangalawa, sa pagiging bahagi ng katawan ng ating Panginoon. So ano ba yung mga activities ng mga naunang Kristiyano? So meron po tayong pattern dito. Sabi rito, una, nanatili sila sa turo ng mga apostol. So ito po yung nag-aaral ng salita ng Diyos, tinuturuan sila para matuturon sila mag-disciples. So kung natatandaan natin, doon sa Ephesians chapter 4 verse 12, ang sabi, yung mga pastor na yan, yung mga evangelista, yung mga guro, inihanda sila upang i-train o equip yung mga tinawag ng Diyos. So tayo, ang isa pang katawagan sa atin, bukod sa pagiging Kristiyano, tayo yung mga hinirang ng Diyos. So para tayo ay i-train nila. So meron pong magtuturo sa atin, meron mag-i-equip sa atin para tayo ay makapaglingkod. So ibig sabihin, tayo palang mga bagong Kristiyano ay pinalalago ng Panginoon sa kanyang salita, and therefore magkakaroon tayo ng pagkakataong maglingkod para sa ikatatatag o ikalalago ng iglesia o yung katawan ng ating Panginoon. So ibig sabihin, sa pagiging Kristiyano natin, meron tayong goal para
sa buhay natin, hindi lamang yung makarating tayo sa church, mapabilang sa church, magkaroon ng kaligtasan. So marami pong Kristiyano ang hindi sumusunod doon sa utos ng Panginoon na turuan pa silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. So sila po ay humanggalang doon sa pagbabautismo, and then hindi na sila po na-equip, either na walang nag-i-equip sa kanila o ayaw nilang magpa-equip. So dapat pala nag-aaral tayo at natututo tayo at nananatili tayo sa turo ng mga apostol. So ingatan po natin. Kasi ang sabi rito, nanatili sila sa turo ng mga apostol. Kung titingnan natin, sa Biblia po lang natin makikita yung turo ng mga apostol. Kung ano po yung sinasabi ng mga apostol na aral regarding sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, pagkilala sa Panginoon, paano lumaganap ang iglesia. So meron pong mga apostol na ginamit ang Diyos para makita natin yung pattern, yung sabihin yung example paano tayo maging Kristiyano. So mahalaga na alam natin na nananatili dapat tayo sa turo ng apostol. Kaya nga sa pamamagitan ng pagpapailalim natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos o sa turo ng ating Panginoon ng mga apostol, tayo po ay magkakaroon ng kalaguang spiritual. Matututunan din po natin dito paano tayo mag-serve, kasi ang goal natin talaga bilang alipin ng ating Panginoon ay maglingkod sa ating Panginoon. At sa pamamagitan ng paglilingkod natin, so ang iglesia o yung katawan ng ating Panginoon lalago at lalaki. Kaya nga dito sa under ng pananatili sa turo ng apostol, marami po tayong matututunan. Kaya nga po, once na tayo naging Kristiyano na, italaga natin yung ating sarili na matuto upang magamit natin sa paglilingkod at higit sa lahat para sa ikalalago ng katawan ng ating Panginoon. So marami sa atin na nangangailangan pa ng pagtuturo o konti po yung nagtuturo. Kaya nga, kung tayo bahagi na ng isang katawan, so lahat tayo ay may part sa katawan ng ating Panginoon at lahat tayo dapat ay nagiging maayos tayong gaganap sa katawan ng ating Panginoon. So hindi lamang nanatili dapat tayo sa turo ng mga apostol, isa ka ng bagong nilalang kasi. So dapat dito yung mga activities natin, mapansin natin, dapat meron tayong buhay, meron tayong panahon sa pag-aaral ng kanyang salita. Hindi lamang yun, at sabi, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid. So mahalaga na yung fellowship, yung pagsasama-sama bilang magkakapatid. So mahalaga yung mga kapatiran. So sila po yung nagbibigay sa atin ng kalakasang espiritual. Sila po yung nagiging dahilan para tayo makapanatili sa katawan ng ating Panginoon. Kaya nga once na tayo ay hindi po nagkaroon ng pagkakataong mapabilang sa katawan ng ating Panginoon, hindi natin sila makakasama bilang mga kapatid. So tandaan natin, ito yung mga kapatid natin na ito rin yung mga nabautismuhan. Ito po yung mga nanampalataya rin na nabautismuhan. Kaya nga sila ay subject natin sila para palakasin din sila. Kaya nga once na tayo merong fellowship, meron tayong pagtitipon-tipon, ang sabi, nabibigyan natin sila ng kalakasan ayon sa Hebrew 10:25. So napapalalahanan natin sila, tayo ay lalakas din sa pamamagitan nila dahil kailangan natin magpalakasan sa pamamagitan ng pagsasama-sama bilang magkakapatid. So itong mga kapatid natin ito, sila rin yung subject to love, sabi ng Panginoon, kasi isang mahalagang utos ng Panginoon, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. And ito naman yung pangalawa, mahalin mo iyong kapwa tulad ng iyong sarili. So dapat pala minamahal din natin itong mga kapatid natin sa Panginoon. Kaya nga kung hindi pa tayo natututong magmahal, merong ipinadadagdag din si Pedro sa atin para ma-attain natin yung pagmamahal na yan sa ating kapatid. Mamaya ibabanggitin natin yan. So hindi lamang yung pagsasama-sama bilang magkakapatid, o yung meron din silang ginagawa pagpira-piraso ng tinapay.
So, ano itong pagpipira-piraso ng tinapay? Ito yung ginagawa natin every Sunday na Lord's Supper, yung pag-alala natin sa ating Panginoon. So, ginagawa natin yung Lord's Supper o yung pagpira-piraso ng tinapay, hindi dahil para maligtas tayo. Actually, meron na tayong kaligtasan eh. Ang ginagawa natin itong pagpira-piraso ng tinapay ay pag-alala doon sa ginawa ng ating Panginoon sa cross sa pamagitan ng pag-ibig nila sa atin. Kaya nga kung tayo ay patuloy na magsasama-sama bilang magkakapatid, nakita rin din natin dito sa tuwing sila ay nagtitipon ay nagpipira-piraso sila ng tinapay. So ibig sabihin tuwing nagtitipon ang mga magkakapatid, inaalala nila yung ginawang sakripisyo ng Panginoon, lalo higit kung paano na tayo minahal. At nagsasama-sama rin sila, hindi lamang sa pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. So kung mapapansin natin, ang magiging activities natin ay yung makipag-usap sa Diyos na natututo tayong manalangin. At lagi tayong lumalapit sa Panginoon bilang pinagtitiwalaan natin ang lahat ng bagay. So yung pananalangin ay mahalaga. Ito po yung panahon na tayong lahat ng mananampalataya ay nakikipag-usap sa ating Panginoon. So meron din dito sa bandang ilalim, kung babasahin natin, ay masaya silang nagsasalo-salo. Lagi silang nagsasalo-salo na masaya ang kalooban. At nagpupuri sa Diyos at nagmamahagi ng mga pangailangan ng bawat isa. So meron ding giving, meron ding worship, at nagpupuri sila sa Diyos. So kung titingnan natin, mahalaga ay pala yung alam natin after na tayo nabautismuhan ay meron pala na tayong alam na dapat gawin. Kaya hindi tayo masasurprise kung tayo ay i-disciples ng leader. Kasi yun naman po talaga ang purpose ng mga leader sa atin. Once na tayo ay nabautismuhan, ang sabi, tuturuan ka nila na sumunod pa sa lahat ng ipinag-uutos ko. So, ang goal po ng pag-aaral after na tayo nabautismuhan, para po tayo makapanatili sa ating Panginoon. Kasi sabi po ng Panginoon sa Matthew 24 verse 13, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So once na tayo ay naging Kristiyano, gusto ng Panginoon na meron kang ginagawa. Kasi kung once na tayo naging Kristiyano at hindi natin ginagawa yung mga bagay na dapat nating gawin, so meron tendency na hindi po tayo makapanatili. At yung mga bagay na dapat nating matutunan para maging matatag tayo sa ating pananampalataya, hindi po natin ito magagawa. So mangyayari po sa atin, para tayong bata at para tayong bangka na sinisiklot ng alon. So ganito po yung sinasabi kasi after no, sa Ephesians chapter 4 verse, basahin ko ng diretso hanggang 16. Sabi rito sa 11, ang iba'y ginawang apostol, iba'y propeta, iba'y evangelista, pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa kaunlad ng iglesia. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao sa pagiging ganap ni Kristo. So, mapansin po natin dito, pag alam nyo na ikaw ay kabilang na sa kawan ng Panginoon, ang tawag sa ikaw yung hinirang ng Diyos. At ang magiging activities natin, ihahanda tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. At sa iyong paglilingkod sa Panginoon, ang iglesia ay iuunlad sa pamamagitan mo. At tayong lahat, ang sabi rito kung bakit tayo tuturuan pa, ay magkakaisa tayo sa pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos. So ano ba yung tinatawag na unity in faith? Magkakaisa sa pananampalataya. So ito yung paniniwala natin sa mga paniniwala natin. Nagkakaisa tayo sa paniniwala natin. So ano ba yung pinagkakaisahan natin dito? Especially doon sa panahon na tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. So alam natin na tayong lahat ay nagkaisa, na dapat tayo makinig ng salita ng Diyos o mensahe na nagmumula sa ating Panginoon, tungkol sa ating Panginoon, para tayo makapanampalataya. Nagkakaisa po tayo sa faith na yon. And then nagkakaisa rin tayo doon sa pagsunod, hindi lamang sa pananampalataya, doon sa
pagsisisi at nagkakaisa rin tayo doon sa pagpapahayag at nagkakaisa rin tayo sa bautismo. Kaya nga ito po yung tinatawag na unity in faith o nagkakaroon tayo ng magkakaisa sa pananampalataya. At lalo higit pagkilala sa anak ng Diyos. Sino ba ang anak ng Diyos? Ang ating Panginoon. Lahat po yan ay ituturo ng mga nagtitrain sa atin. Lahat po yan ay ituturo ng mga magdadala sa atin sa Panginoon. Para tayo ay maging ganap. So mahalaga yung pagiging ganap o maging matatag tayo sa ating pananalig kay Kristo. Sabi nga rito, hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral upang parang sasakyan dagat na sinisiklot-siklot ng alon na tinatangay ng hangin, hindi tayo malilinlang ng mga taong ibubulid sa kamalian. So marami tayong dapat palang matutunan kasi once na tayo naging Kristiyano, may tendency na tayo ay madala sa mga maring aral kung hindi natin panananganan, kung hindi tayo mag-grow doon sa pagkilala sa Panginoon at lalo hanggang hindi tayo magkakaisa sa pananampalataya na tunan natin. So pwede tayong matangay ng alon kung saan para ang iglesia pala o yung isang buhay Kristiyano ay para daw bangka. Kapag hindi tayo matatag, pwede tayong dalhin ng hangin kahit saan. So ibig sabihin, pwede pala tayong malinlang ng ibang tao para ibulid tayo sa kasalanan. So mag-ingat po tayo. Once na tayo po ay naging Kristiyano at dumako sa tubig ng bautismo, parang binigyan din po natin ng kontrata si Satan para tuksohin niya tayo araw-araw para hindi po tayo makapanatili sa ating Panginoon. At ang sabi rito sa verse 15, manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, maging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya ay nabuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay na kasukasuan. At kung maayos nagaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. So ang purpose pala ng lahat ng ito, kung bakit ka tinawag, para mag-serve ka talaga sa Panginoon, para yung iglesia ay lumaki at lumakas. So, ang trabaho po ng isang pastor o ng isang evangelista o isang guro ay equip tayo, ihanda tayo sa paglilingkod. Kaya nga bilang isang Kristiyano, once na ikaw ay baby Christian, bagong baptize, so isa ka ng mananampalataya. At kailangan nating makapanatili sa ating Panginoon. Kasi kung mapansin natin, yung pinag-aralan natin unang-una, yung mga nasa harap ng trono ng Diyos, ito po yung nanatili sa kabila ng matinding pag-uusig. So, ibig sabihin, sino po ba inuusig dito? Yung unbelievers o believers? Mga believers po yung inuusig dito, kaya nga sa atin, kung tayo ay hindi magiging matatag sa aral ng mga apostol, hindi po tayo magsasama-sama bilang magkakapatid, at hindi tayo mananalangin, hindi natin inaalala ang Panginoon, posible po tayong mabulid sa pagkakasala at posible po tayong mahila kung hindi tayo tatatag. Kaya nga, once na tayo naging mananampalataya, sabi dito ni Pedro sa ikalawang Pedro, chapter 1, ang 5 hanggang sumusunod, sabi rito, at dahil dito, sikapin yung idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagsusupil sa sarili, ang pagsusupil sa sarili, ang katatagan. Sa katatagan, ang kabanalan, sa kabanalan ay pagmamalasakit sa kapatid, at sa pagmamalasakit sa kapatid ay ang pag-ibig. So therefore, darating ang point na kaya mo nang mahalin ang iyong kapwa kung idadagdag natin sa ating pananalig ang kabutihang asal, ang kaalaman, ang pagsusupil sa sarili, ang katatagan, ang kabanalan, at ang pagmamalasakit sa kapwa. At ang sabi dito sa verse 8, ang mga katangian ay kinakailangan yung taglayin at pagyamanin. So dapat meron po tayo at hindi lamang meron, kundi dapat ay pagyamanin pa natin o paunlarin natin upang inyong pagkakilala sa Panginoon sa Kristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. So, may task pala talaga tayong manatili sa ating Panginoon. Kasi kung hindi po tayo mananatili, mawawala ng kabuluhan yung pagkakilala natin sa Panginoon at mawawala rin ng kapakinabangan. Ang sino mang
mawala ng katangian yan ay mistulang, bulag na nakalimot na siya'y pinatawad sa kanyang kasalanan. Mga kapatid, yamang kayo tinawag at hinirang ng Diyos, magpakatatag kayo sa kalagayang ito upang huwag kayong manlulupagpay. Sa ganitong paraan kayo maluwag na papasukin sa walang hanggang kaharian ng Diyos na ating tagapagligtas na si Jesucristo. So napakaganda po ang tagubilin ni Peter. At hindi lang pala tayo dapat nananatiling baby Christian. So we need to grow. After pala ng pagiging pagkakaroon natin ng bagong identity. So kailangan na tayong mabuhay sa panibagong buhay na ito. Ito yung po yung tinatawag na spiritual living. Ito po yung Christian living, yung namumuhay ayon sa liwanag. So, kung mapapansin natin mga kapatid ay ang magtatagumpay pala doon sa nakita natin sa Revelation chapter 7 verse 14. Ito po yung mga taong nakalagpas sa matinding pag-uusig. At ang Kristiyano po lamang ang inuusig dito para tayo ay tumalikod sa Panginoon. Pero kung ikaw, sabi ng Panginoon sa Matthew 24 verse 13, kung mananatili kang tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ang sabi nga ng Panginoon, darating ang panahon, uusigin kayo ng lahat ng dahil sa akin. Sa Marcos 13:13, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So mga kapatid, hindi po humahanga sa baptism yung ating pagkakaroon ng kaligtasan. Sa halip, magpatuloy po tayo at manatili. Hayaan nating equip tayo. Hayaan nating sanayin tayo ng mga nagdala sa atin sa Panginoon. At para tayo ay lumago, para tayo ay magpanatili, at lalo higit makapaglingkod sa ating Panginoon para yung katawan ng Panginoon ay lalaki at lalakas. So kung mapapansin natin mga kapatid, meron po tayong task, meron tayong bagong Panginoon dahil ikaw isa ng bagong nilalang. Yung huling verse natin, ang sabi doon sa Galatians 3:27, tayo ng bautismohan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Kaya nga kung si Panginoon ay sinuot natin sa ating buhay, tayo ngayon yung bagong nilalang, so tayo ngayon ay may Espiritu ng Diyos, so si Kristo ay nananahan pa sa atin. So therefore, mamumuhay tayo ng may kabanalan. So tinawag tayo ng Panginoon para mamuhay sa kabanalan ngayon. So sa susunod, pag-usapan natin yung mga bagay na dapat kong gawin aside from manatili sa katawan ng Panginoon. So magandang araw pong muli sa inyong lahat. Naway ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy nating maranasan at ma-experience natin yung buhay na may kagalakan na nagmumula sa Kanya. Pagpalain po kayong lahat at patuloy nating ibahagi yung mabuting balita sa ating mga kababayan, mga manggagawa at mga kasama natin na wala pang kaligtasan. So nawa sa pamamagitan na maiksing video na ito ay makatulong ito sa inyo at makita natin yung buhay natin after na tayo ay nabautismuhan. Muli, pagpalain po tayo ng Panginoon hanggang sa muli.